Lolo, kukunin ng mga magulang ko ang pera mo pagkatapos ng selebrasyon ngayon, bulong ng 8 taong gulang kong apo, at ang kanyang mga salita ay tumama na parang kulog, winasak ang ilusyon ng pagmamahal ng pamilya. Ako, isang mapagtiwalaang lolo na palaging sumusuporta sa kanila, ay umalis ng maaga. Itinatago ang aking pagkagulat sa likod ng isang maskara ng pagkapagod. Ngunit ang ginawa ko pagkatapos, isang mapanlinlang na plano para sa paghihiganti sa kanilang pagtataksil, ay nagpagulat sa lahat. Tinalo ko sila sa sarili nilang laro at hindi nila ito malilimutan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Alam ko ang iniisip mo tay pero pakinggan mo ako. Ang boses ni Harry ay umalingaw-ngaw sa telepono. Pinuputol ang Sabado ng umaga, tahimik na parang isang kalawangin na talim. Halos mabitawan ko ang aking tasa ng kape. Ang tawag ng 7 AM ay hindi estilo ni Harry, lalo na't may nanginginig na kaba na nakilala ko mula noong teenager pa siya nang mabangga niya ang aking truck. Ano ang kakaiba, anak? Sumandal ako sa aking silya sa kusina, pinapanood ang singaw na umaakyat mula sa aking kape, habang ang liwanag ng umaga ay nagpinta ng mga gintong parisukat sa hindi pa nababasang pahayagan kahapon. Bueno, gusto talaga ni Mary. Ibig kong sabihin, pareho kaming nag-iisip na dapat kang pumunta sa kaarawan ni Alexa ngayon. Ang mga salita ay mabilis na lumabas, na para bang ininsayo niya ito ngunit nakalimutan ang ritmo. Mayroong malamig na bagay na nanatili sa aking dibdib. Kailan pa sila kailangang kumbinsihin ako na makita ang aking apo? Harry, kailan ako hindi dumalo sa alinman sa mga kaarawan ni Alexa? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isang paghinto. Narinig ko ang tunog ng boses ni Mary sa background, matalas at mapilit. Kasi si Mary, pinaplano ito ng ilang linggo at espesyal niyang hiniling sa akin na tawagan at siguraduhin na ikaw ay pupunta. Dahan-dahan kong hinahalo ang aking kape. Pinapanood ang cream na umiikot sa maliliit na hurricane. Si Mary mismo ang humihiling, ang parehong Mary na karaniwang itinuturing ang aking presensya bilang isang kinakailangang abala. Napakabait niya. Oo, talagang excited siya tungkol dito. Ang tawa ni Harry ay tila sa pilitan, metaliko. Ang selebrasyon ay magsisimula sa 2. Pero baka gusto mong pumunta ng medyo maaga. Gusto naming pag-usapan ng ilang bagay ng pamilya. Ang kutsara ay tumunog laban sa tasa nang ilapag ko ito. Mga bagay ng pamilya? Sa loob ng 3 taon ng pagiging balo, ang mga bagay ng pamilya ay hindi pa nangangailangan ng mga espesyal na pag-uusap. Anong uri ng mga bagay ng pamilya? Alam mo na, pagpaplano lang. Mga bagay sa hinaharap. May mga ideya si Mary kung paano tayong lahat ay magiging mas kasangkot sa isa't isa. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang telepono ay nakadikit sa aking tainga. Pinapanood si Ginningeran Henderson sa tapat ng kalye na dinidiligan ng kanyang mga flower box. Si Mary na may mga ideya tungkol sa paglahok ng pamilya, ang babaeng gumugol ng Christmas dinner noong nakaraang taon na tinitingnan ang kanyang telepono bawat 20 minuto. Ang ganda niyan, Harry. Pinanatili kong pantay ang aking boses, ngunit ang aking mga instinct bilang isang businessman ay sumisigaw. 30 taon ng pagbabasa ng mga tao sa mga conference table ang nagturo sa akin kung kailan may nagbebenta ng isang bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Mahusay. Kaya, darating ka ng maaga, siguro bandang 1:30. Sumulyap ako sa refrigerator kung saan nakasabit ang pinakabagong guhit ni Alexa sa tabi ng aking shopping list. Isang kurba na bahay na may mga stick figure na may label na lolo, tatay, nanay at ako sa purple crayon. Ang maliit na batang iyon ang pinakamaliwanag na bahagi ng aking mundo mula nang mamatay si Ellen. Oo naman, darating ako ng maaga. Hindi ko palalampasin ang araw ni Alexa para sa kahit ano. Perpekto at tay. Ang boses ni Harry ay bumaba. Panatilihin mo lang na bukas ang isip mo tungkol sa kung ano ang gusto naming pag-usapan, okay? Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang lahat ay inaalagaan. Namatay ang linya bago ako nakapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa inaalagaan ng lahat. Matagal akong nakatitig sa telepono, pagkatapos ay inilagay ito sa counter sa tabi ng aking
hindi pa nababasang pahayagan. May mali. Ang boses ni Harry ay nagdala ng parehong nagkakasala na tono na naaalala ko mula noong siya ay 8 taong gulang at humiram ng pera mula sa pitaka ni Ellen para sa candy. Ngunit ito ay tila mas malaki kaysa sa childhood mischief. Nagbuhos ako ng sariwang kape at sinubukang alisin ang pagkabalisa. Baka gusto talaga ni Mary na pagandahin ang mga relasyon ng pamilya. Baka masyado akong nag-iisip tungkol sa isang simpleng imbitasyon. Ngunit habang nakaupo ako muli sa aking kape, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa pariralang iyon, pagtiyak na ang lahat ay inaalagaan. Sa aking karanasan, kapag ang mga tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa pag-aalaga sa lahat, karaniwan nilang ibig sabihin ay inaalagaan muna ang kanilang sarili. Tiningnan ko muli ang guhit ni Alexa at ngumiti sa kabila ng aking mga alalahanin. Ano man ang plano ni Harry at Mary na pag-usapan, maaari itong maghintay hanggang pagkatapos kong ipagdiwang ang ika-8 kaarawan ng aking apo. Ang ilang mga bagay ay mas mahalaga kaysa sa mga komplikasyon ng mga matatanda. Gayunpaman, nagtala ako sa isip na makinig ng mabuti sa anumang nais nilang pag-usapan. 20 minuto pagkatapos, nakatayo ako sa aking closet sa silid tulugan, nakatitig sa mga kamiseta na hindi na muling makikita ni Ellen sa akin na suot. Ang Blue Oxford ay nagdala pabalik sa kanyang libing kung paano bumulong si Mary tungkol sa lahat ng espasyong ito habang inililibing namin ang aking asawa. Kahit noon, may pakiramdam sa kanyang tono na tila kalkulado. Hinila ko ang kamiseta mula sa hanger at nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang aking pitaka ay mabigat sa aking likurang bulsa habang nagbibihis ako. 3 credit card ang na-max out para sa mga emergency ni Harry. Ang kagyat na pagkukumpuni ng transmission na naging isang buong engine rebuild. Ang pansamantalang pangangailangan ni Mary para sa perang pambili ng grocery na naging buwanang inaasahan. Bawat kahilingan ay inihatid na may mga pagpapaliwanag na nahihiya si Harry at may perpektong pagkaoras na pasasalamat ni Mary. Paglalakad patungo sa kusina para sa aking mga susi. Nadaanan ko ang refrigerator kung saan nakasabit ang pinakabagong guhit ni Alexa sa tabi ng aking grocery list. Iguhit niya ang aming huling paglalakbay sa pangingisda, 2 stick figure sa tabi ng isang asul na crayon lake, parehong nakangiti. Best day ever, Grandpa, nakasulat sa purple marker sa ibaba. Doon tumama sa akin ang kamakailang mungkahi ni Mary na may sariwang kalinawan. 3 linggo na ang nakalipas, nakatayo sa eksaktong lugar na ito. Tumingin siya sa paligid ng aking kusina at sinabi, "Norman, hindi mo ba iniisip na ang bahay na ito ay masyadong malaki na para sa iyo? May mga magagandang assisted living communities kung saan hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili." Mabilis na pinalitan ni Harry ang paksa sa softball season ni Alexa. Ngunit ang mga mata ni Mary ay nanatili sa aking mga granite countertop, sa mga mamahaling appliances na pinili namin ni Ellen, ang parehong kalkuladong tingin na suot niya sa libing. Kinuha ko ang aking mga susi sa kotse na inaalala ang huling mga salita ni Ellen na may katinuan. "Pangako mo sa akin na palagi mong aalagaan si Alexa, pero bantayan mong mabuti si Harry. Mahina siya, at ang mahihinang tao ay gumagawa ng mapanganib na mga pagpili kapag may malakas na bumubulong sa kanilang tainga." Noong panahong iyon, inakala kong ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang mga kaibigan na umiinom o mga get-rich-quick schemes. Ngayon, nagtaka ako kung may nakita si Ellen kay Mary na hindi ko napansin, ang paraan ng pagsisimula niya sa bawat pag-uusap tungkol sa pera sa mga pangangailangan ni Alexa, na nagpaparamdam sa akin na makasarili sa pagtatanong sa mga gastos. Ang garage door opener ay umugong habang ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa aking Mercedes. Ang kotse ni Ellen ay nakatayo pa rin sa kanyang pwesto, natakpan at malinis. Patuloy akong nagbabayad dito sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos niyang mamatay, hindi kayang tanggapin na wala na talaga siya. Baka iyon ang inaasahan nila, ang aking kawalan ng kakayahang tumanggi pagdating sa pamilya. Ang lolo na mas gugustuhin pang magbayad kaysa mabigo, na mas gugustuhin pang magtiwala kaysa mag-imbestiga. Ngunit ang parento taon sa konstruksyon ay nagturo sa akin na suriin ang mga foundation bago magtayo ng anumang mahalaga. Dahan-dahan akong lumabas sa driveway,
Pinapanood ang aking bahay na lumiliit sa rearview mirror. Sa ngayon, pagkatapos ng anumang pag-uusap na pinlano ni Harry at Mary, pinaghihinalaan ko na makikita ko ang lahat ng naiiba. Para sa ngayon, kailangan kong bumili ng birthday present para sa aking apo, isang espesyal na bagay. Marahil ang huling regalo na ibibigay ko sa kanya bago magbago ang lahat. Ang Northtown Mall ay umugong sa enerhiya ng Sabado ng umaga habang nagparada ako malapit sa pangunahing pasukan. 8:15 at ang mga pamilya ay dumadaloy na patungo sa mga toy store. Perpektong oras para sa mga regalo ni Alexa. Ang seksyon ng Lego Architecture ay agad na humila sa akin. Si Alexa ay naakit sa mga gusali mula nang ang kanilang school field trip sa Space Needle noong nakaraang buwan. Ang Statue of Liberty set ay humatak sa aking mata, detalyado upang hamunin ang kanyang lumalagong mga kasanayan, ngunit hindi nakapanghihina. Ang $180 ay tila makatwiran para sa isang bagay na magpapanatili sa kanyang mausisang isip sa loob ng ilang linggo. Mahusay na pagpili, sir. Ngumiti ang batang clerk habang kinakalkulan niya ang aking binili. Mahilig ang anak ko sa seryeng ito. Gusto mo bang i-gift wrap? Pakiusap. Para ito sa ika-8 kaarawan ng aking apo. Susunod na hintuan, sporting goods. Binanggit ni Alexa na gusto niya ng tunay na bisikleta, hindi ang maliit na rosas na kanyang pinagkasya na. Ang modelong Trek na nakadisplay malapit sa bintana ay tila perpekto. Lightweight frame, handbrakes na kaya niyang hawakan, reflective strips para sa kaligtasan. $320, ngunit ang kanyang masayang mukha ay sulit sa bawat sentimo. Pagkarga ng kahon ng bisikleta sa aking SUV, tiningnan ko ang aking relo. 9:10. Sapat na oras para sa isang huling hintuan. Norman, anong nakakatuwang sorpresa. Si Dorothy Henderson ay lumitaw sa tabi ng aking kotse, humahawak ng shopping bag mula sa bookstore. Ang aking kapitbahay sa loob ng 15 taon ay tila tunay na natuwa na makita ako. Ang kanyang pilak na buhok ay perpektong nakaayos sa kabila ng maagang oras. Dorothy, magandang umaga. Maaga kang namimili ngayong weekend. Alam mo naman ako. Gusto kong talunin ang mga tao. Itinuro niya patungo sa pasukan ng mall. Kahit na, ipinapalagay ko na narito ka para sa paghahanda ng kaarawan. Binanggit ni Harry ang selebrasyon ni Alexa noong nakita ko siya noong nakaraang linggo. Binanggit niya. Isinara ko ang rear hatch ng SUV, interesado. Saan mo siya nakasalubong? Sa downtown, sa katunayan. Martes ng umaga sa tingin ko. Kasama si Mary at sila ay lumabas mula sa First National Bank na may isang malaking tumpok ng mga papeles. Tumawa si Dorothy. Mukhang napaka-opisyal at seryoso. Malamang na refinancing ang ginagawa sa kung paano ginagawa ng mga kabataan ngayon. Martes, 4 na araw na ang nakalipas. Hindi binanggit ni Harry ang anumang negosyo sa bangko. Sa kanyang kinakabahan na tawag sa telepono ngayong umaga. Ngunit sa kabilang banda, bakit niya gagawin? Ang mga tao ay humahawak ng mga usaping pinansyal sa lahat ng oras nang hindi ibinabalandra ang mga detalye. Malamang na karaniwang negosyo lang, sabi ko, inilipat ang aking mga shopping bag sa kabilang kamay. Siyempre, mahal, wala rin naman akong pakialam. Maingat na tinapik ni Dorothy ang aking braso. Sige, hahayaan na kitang tapusin ang iyong pamimili. Ipaabot mo ang pagmamahal ko sa matamis mong apo. Mabilis siyang umalis patungo sa bookstore. Iniwan akong nakatayo sa tabi ng aking kotse na may isang bahagyang pakiramdam ng pagkabalisa. Negosyo sa bangko noong Martes, kinakabahan na tawag noong Sabado. Ang timing ay tila kakaiba, ngunit sa kabilang banda, si Harry ay laging tila nagbabalance ng ilang krisis sa pananalapi. Inalog ko ang pakiramdam at nagtungo patungo sa florist shop, malapit sa silangang pasukan ng mall. Palaging pinahahalagahan ni Mary ang mga bulaklak, at ang mga puting rosas ay magiging isang mapag-isip-isip na kilos para sa hostess ng selebrasyon ni Alexa. Ang florist, isang babaeng nasa hustong gulang na may lupa sa ilalim ng kanyang mga kuko, ay nagbalot ng 12 long-stemmed roses na may kasanayang kahusayan sa pilak na papel. Napakaganda nito, sabi niya, inaayos ang ribbon.
espesyal na okasyon. Ang selebrasyon ng kaarawan ng aking apo. Para iyan sa kanyang ina. Napakabait mo. Gustuhin niya ito. $28 para sa mga bulaklak na malalanta sa loob ng 1 linggo. Ngunit ang pinasayang ekspresyon ni Mary ay magiging sulit sa gastos. Ang maliliit na kilos na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakasundo ng pamilya, lalo na kapag may mga nakatagong tensyon. Pagsapit ng 9:30, ang aking SUV ay puno ng mga package na kumakatawan sa halos $600 ng selebrasyon ng kaarawan. Ang Lego set, bisikleta, rosas, at ang card na pinili ko, bawat bagay ay pinili na may kaligayahan ni Alexa sa isip. Ito ang ginagawa ng mga lolo. Walang kahihiyang pinapakasasa nila ang kanilang mga apo at tinatamasa ang bawat sandali nito. Pagmamaneho pa uwi sa gitna ng trapiko tuwing Sabado ng umaga, napagtanto ko ang kaswal na pagmamasid ni Dorothy. Sina Harry at Mary sa bangko na may mga papeles, mga seryosong ekspresyon, opisyal na negosyo na hindi pinag-abalahan ni Harry na banggitin. Ngunit sa kabilang banda, ang mga mag-asawa ay humahawak ng hindi mabilang na mga gawaing administratibo nang hindi isinasama ang pinalawak na pamilya. Mga update sa siguro, mortgage refinancing, mga college savings account para kay Alexa. Anumang bilang ng mga lehitimong dahilan ang maaaring magpaliwanag sa kanilang pagbisita sa downtown. Gayunpaman, habang pumapasok ako sa aking driveway, hindi ko lubos na maalis ang maliit na tinig sa aking isip na nagtataka kung bakit kasing kaba ni Harry ngayong umaga. Kung ang lahat ay tunay na karaniwan tulad ng tila. Pagkatapos magbalot ng mga regalo ni Alexa at mabilis na kumain ng tanghalian, dumating ako sa bahay ni Harry ng eksaktong 2:00. Bumukas ang front door bago ako nakatunog ng kampana. Norman, halos sumigaw si Mary ng aking pangalan, nagbukas ang kanyang mga braso na parabang hindi kami nagkita ng ilang linggo kundi ilang buwan. Mukha kang ganap na kahanga-hanga ngayon. Ang kasiglahan na ito ay tila dayuhan. Karaniwan si Mary na nag-aalok ng magalang ng ngiti at mabilis na yakap bago magtago sa mga tungkulin sa kusina. Ngayon ay hinawakan niya ang aking braso ng 2 beses habang nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang enerhiya na hindi ko pa nakita na nakadirekta sa akin dati. Salamat, Mary. Ang selebrasyon ay mukhang kaakit-akit. Pumasok ako, dala ang nakabalot na kahon ng bisikleta at gift bag na naglalaman ng Lego set. Ang mga makulay na streamer ay nakasabit sa bawat doorway, at ang mga kumpol ng lobo ay pumuno sa bawat sulok, mas marangya kaysa sa mga nakaraang birthday celebration. Tay, nandoon siya. Lumabas si Harry mula sa living room, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bahay na parang isang carnival barker. Halika at ipakilala kay Mike mula sa trabaho. Mike, ito ang aking kamangha-manghang ama na sinabi ko sa iyo ng napakaraming tungkol. Kamangha-manghang ama. Ang mga pag-uusap ni Harry tungkol sa trabaho tungkol sa akin ay karaniwang nakatuon sa aking mga luma ng paraan ng negosyo o katigasan ng ulo tungkol sa pagre-retiro. Ngunit ngayon ay tinapik niya ang aking balikat na may teatrikal na sigasig. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw ng masyadong malakas sa dekoradong hallway. Ang living room ay umugong sa mga pamilyar na mukha. Ang mga Johnson mula sa tabi-tabi ay nakikipag-chat malapit sa fireplace, habang si Gininger Smith ay nakaupo ng maingat sa couch, pinagmamasdan ang lahat ng may matalas na mata. Tinulungan ni Carlos at Elena Martinez ang kanilang anak na si Tommy na ayusin ang mga laro sa kaarawan sa coffee table. Lolo! Tumakbo si Alexa patungo sa akin. Ang kanyang tunay na ngiti ay pumuputol sa artipisyal na kapaligiran na parang sikat ng araw. Binalot niya ang kanyang mga braso sa aking baywang at sa isang sandali, ang mundo ay tila normal muli. Maligayang kaarawan, mahal. Inabot ko sa kanya ang gift bag. Ito muna, pagkatapos ang malaking sorpresa. Binuksan niya ang Lego architecture set ng may maingat na mga daliri. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa imahe ng Statue of Liberty sa kahon. Ngunit nang tumingin siya para magpasalamat sa akin, may kumislap sa kanyang mukha. Isang anino ng kalungkutan na nawala nang lumapit si Mary. Hindi ba't masaganang lolo, honey?
Sabihin mo ng maayos na salamat. Salamat, Lolo. Talagang ang galing talaga. Ang boses ni Alexa ay nagdadala ng tunay na pagpapahalaga na hinaluan ng iba pa, pagkakasala, pag-aalala. Ang isang 8 taong gulang ay hindi dapat tunog na mabigat sa panahon ng sarili niyang selebrasyon ng kaarawan. Inakay ako ni Harry patungo sa kusina kung saan si Mike Davidson ay nagpapakain ng beer at nakikipag-usap tungkol sa pagbebenta ng kotse. Ang pag-uusap ay dumaloy ng normal, ngunit si Harry ay patuloy na sumisingit ng mga hindi kinakailangang papuri tungkol sa aking business wisdom at family leadership. Bawat komento ay tila inensayo, tulad ng mga linya mula sa isang script na hindi niya gaanong naisaulo. Alam ni Norman ang lahat tungkol sa pagbuo ng mga matagumpay na relasyon, ipinahayag ni Harry kay Mike. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa pagtitiwala at katapatan ng pamilya. Pagtiwala at katapatan ng pamilya. Kakaibang mga paksa para sa isang kaswal na pag-uusap sa selebrasyon, lalo na inihahatid ng kasalukuyang manic intensity ni Harry. Tumango si Mike ng may kabaitan, malinaw na hindi komportable sa labis na papuri ni Harry sa sarili niyang ama. Muling lumitaw si Mary na may plato ng appetizer, inilalagay ang sarili sa pagitan ko at ng iba pang mga panauhin. Norman, kailangan mo talagang tikman ang mga canopy na ito. Ako ang gumawa, lalo na sa pag-iisip ng iyong sopistikadong panlasa. Ang aking sopistikadong panlasa. Hindi kailanman naging pansin si Mary sa aking mga kagustuhan sa pagkain, maliban sa pagtiyak na may sapat na dami na lumabas sa mga pagtitipon ng pamilya. Ngayon ay nakatayo siya sa tabi ko, pinupuno ang aking baso ng wine bago ito maubos at nagtatanong tungkol sa aking antas ng kaginhawaan bawat ilang minuto. Mula sa kabilang dulo ng silid, pinanood ko si Alexa na nagbubukas ng mga card mula sa mga kaibigan sa paaralan. Ang kanyang paggalaw ay tila mekanikal, magalang, ngunit malayo. Nang tanungin siya ni Tommy Martinez tungkol sa kanyang bagong Lego set, tumango siya at ngumiti ng naaangkop. Ngunit ang kanyang mga sagot ay kulang sa tunay na kagalakan na inaasahan ko. Masyado na siyang mabilis lumaki. Obserbasyon ni Ginger Smith, umuupo sa tabi ko sa couch. Napakaiisip na bata. Tinanong niya ako noong nakaraang linggo kung ang mga lolo at lola at magulang ba ay nagtatalo tungkol sa mahahalagang desisyon. Tumigil ang aking wine glass sa kalahati ng paglipat sa aking mga labi. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na ang mga pamilya ay naglutas ng mga pagkakaiba sa pag-ibig at katapatan. Pinag-aralan ni Jenninger Smith si Alexa nang may nag-aalalang mga mata, bagaman tila nababagabag siya sa isang bagay na higit pa sa mga karaniwang alalahanin ng pagkabata. Sa kabilang dulo ng silid, nagpalitan sina Harry at Mary ng mabilis na sulyap, ang uri ng walang salitang komunikasyon na nagpapahiwatig ng koordinasyon. Ginagawa na nila iyon buong hapon na pagtanto ko. Mga maikling eye contact, banayad na mga tango, perpektong pagkaoras na mga interupsyong ginawa kapag ang mga pag-uusap ay lumalapit sa ilang mga paksa. Ang hapon ay humaba sa sapilitang kasiyahan at maingat na choreography. Bawat ngiti ay tila kalkulado, bawat tawa ay bahagyang masyadong malakas, bawat kilos ng pagmamahal ng pamilya ay ginanap para sa isang madla. Tanging ang pag-uugali ni Alexa patungo sa akin ang nanatiling totoo, bagaman nababalutan ng anumang pasanin na dala niya, habang ang selebrasyon ay papalapit sa pagtatapos nito at ang mga panauhin ay nagsimulang magtipon ng kanilang mga gamit. Nakuha ni Harry ang aking atensyon sa isang sobrang kaswal na kilos. Tay, manatili ka pagkatapos umalis ng lahat, okay? Ako at si Mary ay sabik na naghihintay sa pag-uusap ng pamilya na binanggit namin. Ang artipisyal na kasiglahan ay nagsimulang magpabigat sa akin tulad ng halumigmig bago ang isang bagyo. Nagbigay ako ng paumanhin na may magalang na ngiti, binanggit ang banyo sa hallway. Agad na tumayo si Mary, nag-aalok ng mga direksyon na hindi ko kailangan. Ang kanyang pag-aalala ay tila inensayo kaysa tunay. Naglalakad palayo sa ingay ng selebrasyon. Napansin ko si Alexa na nanonood sa akin mula sa tabi ng gift table. May isang bagay sa kanyang ekspresyon, alalahanin na hinaluan ng determinasyon, ang nagpatigil sa akin.
Nang marating ko ang hallway na may mga larawan ng pamilya, may maliliit na hakbang na sumusunod sa akin. Lolo. Ang kanyang boses ay halos hindi umabot sa isang bulong. Lumiko ako upang makita siyang sumulyap pabalik sa living room. Tiniyak na kami ay nag-iisa. Ang birthday girl, na dapat ay nagniningning sa kagalakan, ay tila nagdadala ng bigat ng mundo sa 8 taong gulang na mga balikat. Ano yun, mahal? Lumuhod ako sa antas ng kanyang mata. Kinikilala ang seryosong ekspresyon na minana niya kay Ellen. Mukha kang nababagabag. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Isang kilos na nagpaalala sa akin ng masakit sa kanyang lola sa panahon ng mahihirap na pag-uusap. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay tungkol kina nanay at tatay. Tumigas ang aking dibdib. Ano ang tungkol sa kanila, mahal? Nagpaplano silang kunin ang iyong pera ngayong gabi. Ang mga salita ay lumabas sa isang pagmamadali na para bang ininsayo niya ang mga ito. Pagkatapos umalis ng lahat, narinig ko silang nag-uusap kagabi noong dapat ay natutulog ako. Ang hallway ay tila bahagyang nakahilig. Hinawakan ko ang doorframe upang patatagin ang aking sarili. Lumalaban na panatilihin ang aking ekspresyon na kalmado para sa kanya. Ano mismo ang narinig mo? Sinabi ni nanay, masyado kang maraming pera para sa isang matandang lalaki na nakatira ng mag-isa. Bumaba palalo ang boses ni Alexa. Narinig ko silang sinabi nila na aayusin nila ang problemang iyon ngayong gabi. Tila natakot si tatay, pero sinabi ni nanay na gagawin ng mga papeles mula sa bangko na legal ang lahat. Mga papeles mula sa bangko. Ang pagbisita noong Martes na binanggit ni Dorothy Henderson ay biglang nagkaroon ng kakilakilabot na kahulugan. Ang aking mga business instinct na hindi gumagana sa loob ng ilang taon ay bumalik sa buhay na may crystalline clarity. Mayroon pa ba silang sinabi? Tanong ko ng mahinahon, kahit na ang aking isip ay nagmamadali sa mga implikasyon na sana ay hindi naiintindihan ng isang 8 taong gulang. Patuloy na sinasabi ni tatay, paano kung malaman niya at sinabi ni nanay na huli na noon? May mga luha na namuo sa kanyang mga mata. Lolo, ayokong kunin nila ang pera mo. Ikaw lang ang tunay na nakikinig sa akin. Hinila ko siya sa isang matinding yakap, nararamdaman ang kanyang maliit na katawan na nanginginig laban sa akin. Ang apo ni Ellen ay nagdadala ng mga lihim ng matatanda na hindi dapat pasan ng sinumang bata. Ang pagtataksil ay mas malalim na tumama, alam na pinlano nila ito na naririnig ng mga inosenteng tainga. Makinig ka sa akin ng mabuti, bulong ko sa kanyang buhok. Ginawa mo ang tama sa pagsasabi sa akin. Pero kailangan nating panatilihin itong lihim natin sa ngayon. Okay, kaya mo bang gawin iyon? Tumango siya laban sa aking balikat. Hihinto mo ba sila? Oo, mahal. Aayusin ko ang lahat. Hinawakan ko siya sa layo ng braso. Sinisiguro na nakikita niya ang katiyakan sa aking mga mata. Pero kailangan nating bumalik sa iyong selebrasyon ngayon at kumilos ng normal. Kaya mo bang maging matapang para sa akin? Siguro. Pinunasan niya ang kanyang ilong gamit ang likod ng kanyang kamay. Mamahalin mo pa rin ba ako kung magalit sina nanay at tatay? Ang tanong ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Alexa, walang magagawa ang iyong mga magulang na kailanman ay makakapagpabago sa kung gaano kita kamahal. Wala. Ang kaluwagan ay bumaha sa kanyang mukha. Ang unang tunay ng ngiti na nakita ko sa kanya sa buong hapon. Mahal din kita, Lolo. Magkahawak kamay kaming naglakad pabalik patungo sa mga tunog ng selebrasyon. Ngunit ang lahat ay nagbago sa ilang sandaling binulong. Ang anak na aking pinalaki, ang manugang na aking sinuportahan, ang pamilyang aking pinagkatiwalaan ng aking puso. Lahat ng iyon ngayon ay tinitingnan sa pamamagitan ng lente ng kalkuladong pagtataksil. Nang muli kaming sumali sa pagdiriwang, nahuli ko ang mga mata ni Harry sa kabila ng silid. Ngumiti siya at kumaway, ang parehong peking sigasig na nagtaka sa akin kanina. Ngayon naiintindihan ko kung ano ang nilayon ng pagganap na iyon na makamit. Ang pagbabalik sa selebrasyon ay parang paglalakad sa isang entablado kung saan ang lahat ng iba ay nakalimutan na sila ay umaarte. Bumalik ako sa mga pag-uusap ng may natural na kadalian
na itinuro sa akin ng 40 taon ng mga negosasyon sa negosyo. Habang panloob na nagtatala ng bawat sulyap sa pagitan ni Harry at Mary na may mapanirang bagong kalinawan, si Jean Anger Smith ay nag-uusap tungkol sa kanyang hardin nang mapansin ko si Harry na tinitingnan ang kanyang relo sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 3 minuto. Lumitaw si Mary sa tabi niya kaagad. Ang kanilang maikling eye contact ngayon ay malinaw na naka-coordinate kaysa sa nagkataon. Pinamamahalaan nila ako na pagtanto ko. Tinitiyak na mananatili akong komportable, kasangkot at higit sa lahat, naroroon para sa anumang plano nila pagkatapos umalis ang mga panauhin. Norman, paano kung kumuha ka ng mas maraming wine? Hinawakan ni Mary ang aking braso na may sinanay na pag-aalala. Medyo maputla ka. Ayos ka lang ba? Maputla? Oo, marahil ako ay. Ang pag-alam na ang plano ng pamilya na nakawin ang bunga ng aking paggawa ay maaaring gawin iyon sa isang tao. Ngunit nagbigay ako ng pagod ng ngiti na hindi ganap na gawa-gawa, bahagyang sakit ng ulo lang. Pero maayos ako. Ang kanyang ekspresyon ay halos hindi mahahalata na nagbago. Ang uri ng micro-expression na natutunan kong basahin sa mga kalaban sa boardroom, pagkabalisa na hinaluan ng kalkulasyon. Ang isang pagod, bahagyang hindi magaling na lolo, ay mas madaling manipulahin kaysa sa isang alerto. Sa susunod na oras, ginanap ko ang aking bahagi ng perpekto. Magalang na lolo, masaganang family patriarch, matandang lalaki, marahil ay hindi na kasing talino tulad ng dati. Tinanggap ko ang kanilang atensyon, pinuri ang kanilang pagkamapagpatuloy, at pinanood ang kanilang lumalaking halatang koordinasyon na may nakahiwalay na interes ng pag-aaral ng estratehiya ng isang kalaban sa chess. Patuloy na iniiwasan ni Harry ang mga pag-uusap tungkol sa mga paksang pinansyal. Tuwing binabanggit ng mga panauhin ang ekonomiya o pagpaplano ng pagre-retiro, ibinalik ni Mary ang mga diskusyon tungkol sa aking bahay, aking kalusugan, aking mga future living arrangements. Pinamamahalaan nila ang daloy ng impormasyon. Tinitiyak na walang salungat sa anumang narrative na kanilang itinayo para sa mahalagang pag-uusap ng pamilya ngayong gabi. Bandang 5:30, habang ang mga anino ng hapon ay humahaba at ang mga panauhin ay nagsimulang magtipon ng kanilang mga gamit, inihayag ko ang aking intensyon na umalis. Sa tingin ko ay dapat na akong umuwi ng maaga. Hindi gumagaling ang sakit ng ulo ko. Ang epekto ay agaran. Nagpalitan sina Harry at Mary ng tingin ng tunay na pagkabalisa. Tay, hintay! Lumapit si Harry upang harangan ang aking daan patungo sa pinto. Talagang gusto naming pag-usapan ang mga mahahalagang bagay ng pamilya na binanggit namin. Naalala mo? Nangako kang manatili pagkatapos umalis ng lahat. Marahil sa ibang pagkakataon, sabi ko, pinapanatili ang pagod na grandfather persona. Talagang kailangan kong magpahinga. Ngunit Norman, lumapit si Mary, ang kanyang boses ay nagiging mapilit na tono. May espesyal kaming plano para ngayong gabi, isang bagay na pinaghahandaan namin ng ilang linggo. Isang bagay na pinaghahandaan nila ng ilang linggo. Ang pagbisita sa bangko na nasaksihan ni Dorothy Henderson. Mga legal na dokumento, mga plano na nangangailangan ng aking presensya at kooperasyon. Nakita ko ang desperasyon na sumisilip sa kanilang pagganap habang ang kanilang maingat na naka-orkestrang timeline ay nagbanta na gumuho. Sigurado akong maghihintay ito hanggang bukas, sagot ko ng mahinahon. Hindi aalis ang pamilya, namula ang mukha ni Harry. Sa totoo lang, Tay, may mga isyu na kailangang pag-usapan na sensitibo sa oras, mga bagay na pinansyal na hindi kayang maghintay. Mga bagay na pinansyal na hindi kayang maghintay. Gaano ka-interesante na binigkas ito ni Harry sa eksaktong paraan. Itabi ko ang komento na iyon sa lahat ng iba pang impormasyong nakolekta ko sa buong surreal na hapon na ito. Bukas, anak, ipinapangako ko. Lumiko ako patungo kay Alexa na nanonood sa aming pag-uusap na may nag-aalalang mga mata. Lumuhod sa kanyang antas. Hinila ko siya sa kung ano ang maaaring huli naming inosenteng yakap bago magbago ang lahat. Salamat sa pinakamagandang selebrasyon ng kaarawan, mahal. Salamat sa iyong presensya, Lolo.
Binalot niya ang kanyang maliliit na braso sa aking leeg. Mahal na mahal kita. Mahal din kita higit pa sa iyong malalaman. Bulong ko sa kanyang tainga, mahina upang siya lang ang makarinig. Lahat ay magiging okay. Tumayo, naramdaman ko ang kamay ni Harry sa aking balikat. Mas mabigat kaysa kinakailangan, halos humahad lang. Tay, pakiusap. Bigyan mo lang kami ng isang oras. Isang oras upang pag-usapan ang mga mahahalagang desisyon ng pamilya na iyon. Tumingin ako sa mga mata ng aking anak at nakita ko hindi ang batang lalaki na aking pinalaki, kundi isang desperadong lalaki na ang kasakiman ay nalampasan ng anumang pagmamahal na nanatili. Ang pagkaunawa ay mas malalim na tumama kaysa sa inaasahan ko, ngunit ang aking boses ay nanatiling matatag. Sa ibang pagkakataon, Harry, kailangan ko nang umuwi ngayon. Nang maglakad ako patungo sa aking kotse habang sila ay nakatingin mula sa pasukan, si Mary na bumubulong ng mapilit sa tainga ni Harry. Pareho silang naglalabas ng nababalisa na tensyon. Naramdaman ko ang bigat ng pagganap na sa wakas ay umalis sa aking mga balikat. Nag-iisa sa aking Mercedes, umupo ako sandali sa driveway nila. Pinoproseso ang laki ng kung ano ang nangyari. Ang aking pamilya ay nagplano na nakawin ako. Ngayong gabi na may mga legal na dokumento at maingat na paghahanda. Pinapagana ang makina, umatras ako mula sa bahay kung saan ko ipinagdiwang ang kung ano ang maaaring huli kong normal na pagtitipon ng pamilya. Sa loob ng aking bahay, ang katahimikan ay tila naiiba kaysa sa umagang iyon. Hindi na payapa, ngunit puno ng layunin. Naglakad ako ng diretsyo sa aking home office. Ang silid kung saan ko binuo ang aking kumpanya ng konstruksyon mula sa isang solong truck at matigas na determinasyon. 40 taon ng mahahalagang dokumento ang naninirahan sa dingding, ligtas sa likod ng larawan ni Ellen habang iniikot ko ang combination lock. Ang muscle memory mula sa mga dekada ng mga pakikitungo sa negosyo ay ginabayan ang aking mga daliri. 18 1959, kaarawan ni Ellen. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin na ang kanyang alaala ang tutulong sa akin na protektahan ang binuo namin ng magkasama. Ang mga dokumento ay nagsabi ng isang kwento na masyado akong nagtiwala para basahin ng maayos. Mga bank statement na nagpapakita ng pattern ng mga kahilingan sa pananalapi na lumala mula sa daan-daan hanggang sa libo-libo sa loob ng 3 taon. Mga investment portfolio na nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa alam ni na Harry at Mary. Mga property deed para sa mga rental property na hindi nila alam na umiiral. At pinakamahalaga, mga record ng bawat bayad na ginawa ko upang suportahan ang kanilang pamumuhay. 247 individual na transaksyon. Idinokumento ko ang lahat na may methodical precision na nagtagumpay sa aking negosyo. Mga bayad sa mortgage, pagkukumpuni ng kotse, mga bayarin sa medikal, tuition sa private school para kay Alexa. Bawat bayad ay binigyang katwiran ng ilang family emergency o pagkakataon na tila makatwiran sa oras. Nakatayo sa tabi ng aking desk na pinapanood ng larawan ni Ellen mula sa bookshelf. Sa wakas ay nakita ko ang manipulasyon ng malinaw. Ang lumalalang mga kahilingan ay conditioning. Sinasanay ako na sumagot ng oo sa lalong lumalaking halaga. Ang mga mungkahi ni Mary tungkol sa assisted living ay hindi pag-aalala para sa aking kapakanan. Sila ay reconnaissance para sa planong pagnanakaw ngayong gabi. Bawat bayad sa mortgage, bawat tuition check, sabi ko nang malakas sa larawan ni Ellen. Nagpaplano sila nito ng ilang buwan. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik sa desk. Sina Harry at Mary ay nagmamadali ngayon. Sinusubukang alamin kung paano magpatuloy nang wala ako doon para sa kanilang mahalagang pag-uusap ng pamilya. Ang ideya ay nagbigay sa akin ng mapait na kasiyahan. Binuksan ko ang aking business card file at nahanap ang personal na numero ni James Miller. 20 taon ng pagkakaibigan at propesyonal na paggalang sa Vice President ng First National Bank. Magtitiwala si James sa tawag mula sa akin, lalo na tungkol sa portfolio management. James, pasensya na sa abala sa linggo ng umaga. Sinimulan ko nang sumagot siya. Nire-review ko ang aking investment portfolio at gusto kong makuha ang iyong mga pananaw sa ilang mga ideya sa consolidation. Norman, palaging magandang marinig mula sa iyo. Ano ang nasa isip mo?
Naiisip kong pasimplehin ang aking mga account. Marahil ay sentralisahin ang lahat para sa mas madaling pamamahala. Ano ang kasalukuyang mga patakaran ng bangko tungkol sa mga programa ng tulong pinansyal? Bueno, mayroong ilang mga pagpipilian depende sa iyong mga pangangailangan. Nag-iisip ka ba tungkol sa mga automated service o mas komprehensibong management assistance? Perpektong pagbubukas. Sa katunayan, nagtataka ako tungkol sa mga power of attorney arrangement, mga conservatorship option. Mayroon ka bang mga kliyente na nakikipag-ugnayan sa mga iyon kamakailan? Huminto si James at halos narinig ko siyang isinasaalang-alang ang mga hangganan ng pagiging kumpidensyal. Nakakatawa na tinanong mo iyan. Noong nakaraang linggo lang, mayroon akong isang mag-asawa na nagtatanong tungkol sa mga pamamaraan ng guardianship para sa isang matandang miyembro ng pamilya. Ang aking tasa ng kape ay tumigil sa kalahati ng paglipat sa aking mga labi. Komplikadong proseso, naiisip ko. Sa katunayan, tila sila ay handa na. Nagsagawa sila ng malaking pananaliksik sa mga kinakailangan sa conservatorship, mga timeline ng dokumentasyon, napaka-organisadong mga tao. Ang aking anak at manugang na babae ay eksaktong nag-research kung paano nakawin ang aking kalayaan nang may katumpakan sa legal. Mabuti na lang at nag-aalaga sila sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sabi ko nang maingat, iyon ang pinakatumama sa akin kung gaano karaming paghahanda ang inilaan nila upang matiyak na ang lahat ay magiging legal na tama at mabilis. Nagtanong sila tungkol sa mga pinabilis na pamamaraan, mga emergency conservatorship procedures, emergency conservatorship para sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang agarang pagkilos upang maprotektahan ang mga ari-arian ng isang tao mula sa sarili nilang kawalan ng kakayahan. Ang marinig ang aking sariling sitwasyon na inilarawan sa mga klinikal na termino sa pagbabangko ay tila hindi totoo. Bueno, pinahahalagahan ko ang impormasyon, James. Nagbibigay sa akin ng mas mahusay na pag-unawa sa mga magagamit na pagpipilian. Kahit kailan, Norman. Bagaman sa totoo lang, mas matalas ka kaysa sa mga lalaking kalahati ng iyong edad. Hindi ko maisip na kailangan mo ng ganoong tulong sa loob ng mga dekada pa. Sana lang natama siya. Salamat sa pagsagot sa aking tawag sa linggo. Palaging kasiyahan. Ipaalam mo sa akin kung gusto mong mag-schedule ng formal na konsultasyon tungkol sa iyong portfolio. Pagkatapos mag-hang up, umupo ako na nakatitig sa aking mga tala mula sa pag-uusap. Mga mental competency evaluation, mga documentation na handa, mga opinyon ng medikal na inihanda, mga emergency procedure. Si Harry at Mary ay hindi lamang nagplano na magnakaw sa akin. Nag-engineer sila ng isang kumpletong legal na balangkas upang bigyang katwiran ang pagnanakaw sa aking buhay. Biglang tumunog ang telepono na nagpabalisa sa akin mula sa aking mga pag-iisip. Muli lumitaw si Harry sa caller ID. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, "Hello." Sinagot ko ang telepono nang may sinasadyang pagod, na para bang ang pagsisikap na abutin ang aking desk ay nangangailangan ng malaking lakas. "Tay, salamat sa Diyos. Sobrang nag-aalala ako tungkol sa iyo sa pag-alis ng maaga kahapon." Ang boses ni Harry ay nagdadala ng tila tunay na pag-aalala kahit na nakilala ko na ang kalkulasyon sa ilalim nito. "Ayos ka lang ba?" "Oh, Harry." Pinahintulutan ko ang aking boses na bahagyang humina, na para bang ang pagtitipon ng mga kaisipan ay naging mahirap. Nakakaranas ako ng mga kakilakilabot na sakit ng ulo. Hindi ako makapag-focus sa anumang bagay. "Hindi maganda iyan. Baka kailangan ka naming ipatingin sa doktor. Ako at si Mary ay maaaring magmaneho sa iyo sa klinika ngayong hapon." Perpekto. Pinapabilis nila ang kanilang timeline ng eksakto tulad ng inaasahan ko pagkatapos guluhin ang kanilang orihinal na plano. Napakabait ninyong dalawa. Nakakaranas ako ng pagkalito kamakailan. "Huwag kang mag-alala, Tay. Aayusin namin ang lahat. Pupunta kami doon sa loob ng 1 oras." "Sige." Pagkatapos mag-hang up, gumugol ako ng 30 minuto sa paghahanda para sa pagganap ng aking buhay. Bahagya akong ginulo ang aking buhok, nagsuot ng lumang kardigan na nagpahirap sa akin at nagsanay ng mas mabagal, mas nag-aatubiling mga paggalaw ng tunay na pagkalito ng matatanda.
Nang huminto ang kanilang kotse sa aking driveway, handa na ako. Norman, nagdala kami ng ilang mga papeles na maaaring makatulong sa iyong sitwasyon. Anunsyo ni Mary habang sila ay umupo sa aking living room. Nagdala siya ng isang leather portfolio na mukhang mahal at propesyonal, ang uri na ginagamit ng mga abogado para sa mahahalagang dokumento. Mga papeles? Kumurap ako sa kanya na may kung ano ang inaasahan kong maging tunay na pagkalito. Anong uri ng mga papeles? Yumuko si Harry, ang kanyang ekspresyon ay masigasig. Tay, sinasaliksik namin ang mga paraan upang matulungan kang mas mahusay na pamahalaan ng mga bagay. Ang iyong mga pananalapi, mga desisyon sa medikal, ganoong uri ng bagay. Pamahalaan? Hindi ako sigurado kung naiintindihan ko. Kinuskus ko ang aking mga sintido na para bang ang pag-uusap ay nagdudulot ng pisikal na sakit. Ang lahat ay tila napakakomplikado sa mga araw na ito. Binuksan ni Mary ang portfolio na may sinanay na kahusayan. Ang mga dokumentong ito ay magbibigay sa amin ng power of attorney upang makatulong sa iyong pagbabangko, mga bayarin, mga appointment sa medikal. Isipin mo ito bilang pagkakaroon ng backup system. Ang mga porma ay tila propesyonal na inihanda na may mga highlighted section na minarkahan para sa aking lagda. May naglagay ng seryosong pera sa legal na konsultasyon para sa pagnanakaw na ito. Tinitigan ko ang mga papeles na para bang naglalaman ang mga ito ng mga hieroglyphics. Mabuti na lang nakakapagod, bulong ko. Dati ay mas naiintindihan ko ang mga bagay na ito. Iyan mismo kung bakit kailangan nating gawin ito ngayon. Hinimok ni Mary ng mahinahon. Bago ka maging mas malito sa iyo, si Harry ay nagpalit ng hindi komportable. Tay, sigurado ka bang ayos ka? Mukhang talagang iba ka ngayon. Tinitigan ko siya na may kung ano ang inaasahan kong maging naguguluhang pasasalamat. Iba? Hindi ko nararamdaman na iba. Pagod lang sa lahat ng oras. Ang mga sakit ng ulo na ito ay nagpapahirap sa akin na mag-isip ng malinaw. Nagpalitan ng tingin sina Mary at Harry, ang parehong naka-coordinate na komunikasyon na napansin ko sa selebrasyon, ngunit ngayon ay naintindihan ko ang layunin nito. Sinusuri nila kung ako ay sapat na impaired upang pumirma ng mga dokumento nang hindi ganap na nauunawaan ang kanilang mga implikasyon. Norman, ang mga papeles na ito ay magpapadali lamang para sa amin na tulungan ka. Patuloy ni Mary. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pamamahala ng lahat ng mag-isa. Siguro magiging maganda iyon, sabi ko ng dahan-dahan. Kinuha ang isa sa mga dokumento na may nanginginig na mga kamay. Ngunit ito ay isang malaking desisyon. Sumasakit ang aking ulo, sinusubukang isipin ito. Siyempre, malaking desisyon iyan, mabilis na sabi ni Harry. Maglaan ka ng iyong oras. Ang pasensya ni Mary ay tila mas mahigpit, gayunpaman. Hindi ba mas madali ito sa tulong ng pamilya? Nagtitiwala ka sa amin, hindi ba? Oo naman, nagtitiwala ako sa inyo, iyong pamilya. Maingat kong inilapag ang mga papeles. Ngunit maaari ko bang matulog sa ibabaw nito? Magpasya bukas kapag mas malinaw ang pag-iisip ko. Ang mga sakit ng ulo na ito ay nagpapalabo sa lahat. Nagtinginan muli sina Harry at Mary, at nakita ko ang pagkadismaya ni Mary na halos hindi mapigilan sa ilalim ng kanyang nagmamalasakit na fasad. Sige tay, babalik kami bukas ng umaga at maaari mo itong pirmahan noon. Pagkatapos nilang umalis, pinahintulutan ko ang aking sarili na bumagsak sa aking upuan. Ibinagsak ang pagganap sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. Ang mga dokumento na iniwan nila ay nagsabi ng kumpletong kwento. Mga power of attorney form na magbibigay sa kanila ng kontrol sa aking mga pananalapi, mga desisyon sa medikal at mga living arrangement. Lahat ng binalaan sa akin ni James nakalatag sa legal na wika na idinisenyo upang nakawin ang aking buhay. 3 oras pagkatapos nakaupo ako sa aking home office, sinusuri ang aking mga tala mula sa pagbisita ni na Harry at Mary, na parang isang general na nagpaplano ng isang kampanya. Ang kanilang mga power of attorney document ay nakalatag sa aking desk. Mga profesional na porma na magbibigay sa kanila ng kumpletong kontrol
sa aking mga pananalapi, mga desisyon sa medical at mga living arrangement. Bawat linya ng lagda ay na-highlight sa dilaw. Bawat kinakailangan ng saksi ay masusing minarkahan. Ginawa nila ang kanilang araling bahay, ngunit nakalimutan nila na gumugol ako ng 40 taon sa paggawa ng akin. Sinagot ni Catherine Davis sa pangalawang ring. Norman, magandang gabi. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Catherine, kailangan ko ng serbisyo ng notary bukas ng umaga para sa ilang mga dokumentong pinansyal ng pamilya. Maaari ka bang pumunta sa aking bahay bandang 10 Saturday? Siyempre, anong uri ng mga dokumento ang ating pinag-uusapan? Maingat kong pinili ang aking mga salita. Mga power of attorney form. Maaaring ito ay isang medyo sensitibong bagay ng pamilya, kaya pinahahalagahan ko ang iyong profesional na pagiging diskreto. Alam mo, maaari kang umasa diyan. Dadalhin ko ang aking seal at journal. Perpekto. Si Catherine ay nagnotaryo ng 12-dosenang mga kontrata para sa aking kumpanya ng konstruksyon sa loob ng mga taon. Agad niyang makikilala ang hindi regular na mga taktika ng panggigipit o pamimilit. Bahagi iyon ng kanyang profesional na pagsasanay. Susunod na tawag, James Miller. James, maaari ka bang huminto bukas ng umaga bandang 10 Ciudad? Nag-iisip ako tungkol sa ating pag-uusap kahapon at gusto kong suriin ng detalyado ang aking portfolio. Tiyak, Norman. Pagkatapos ng pinag-usapan natin tungkol sa tulong sa financial management, sa tingin ko ang isang masusing pagsusuri ay matalino, mahusay, maaaring maging nakapagtuturo. Tumawa si James. Dadalhin ko ang kinakailangang mga papeles. Kita tayo sa 10. Nakapagtuturo nga, si James ay magiging saksi sa anumang plano ni Harry at Mary at bilang isang bank vice president, mauunawaan niya ng eksakto ang kanyang nakikita. Higit sa lahat, ang kanyang presensya ay magdaragdag ng legal na bigat sa anumang dokumentasyon ng kanilang pag-uugali. Huling tawag, Harry. Hayaang dalhin ng aking boses ang nanginginig na kawalan ng katiyakan na ginanap ko kanina. Harry, naiisip ko ang mga papeles na dinala mo. Tama ka. Kailangan ko ng tulong sa pamamahala ng mga bagay. Tay, napakaganda niyan. Magiging labis na guminhawa si Mary. Maaari kaming bumalik mamaya ngayong umaga. Nag-ayos ako para sa isang notary upang gawing tama at legal ang lahat. 10 ka eksakto. Perpekto. At tay, salamat sa pagtitiwala sa amin para dito. Pagtiwala. Ang salita ay umupo ng mapait sa aking bibig, ngunit nagawa kong tunog na nagpapasalamat. Kayo ang aking pamilya. Oo naman, nagtitiwala ako sa inyo. Pagkatapos mag-hang up, naglakad ako patungo sa bintana na tanaw ang aking bakuran. Kailangan ng pansin ang hardin ng rosas ni Ellen, isa pang gawain na pinamamahalaan ko ng mag-isa mula nang mamatay siya. Bukas ay magpapasya kung ipagpapatuloy ko ba itong pamahalaan bilang isang malayang tao o mapanood itong malanta mula sa ilang assisted living facility habang hinahati ni Harry at Mary ang bunga ng aking buhay. Kinuha ko ang isang yellow legal pad at isinulat ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na inaasahan ko bukas. 9:45 a.m. Dumating si Catherine, inilagay ang mga materyales ng notary. 10 a.m. Dumating si James, dala ang mga dokumento ng portfolio. 10:05 a.m. Dumating sina Harry at Mary na umaasa sa madaling paglagda ng dokumento. 10:00 a.m. Mga legal na saksi ang nagmamasid sa kanilang mga taktika ng manipulasyon. 10:15 a.m. Lumabas ang katotohanan. Ang magandang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Nag-research sila kung paano nakawin ang aking kalayaan sa pamamagitan ng mga legal na pamamaraan. Ngunit nakalimutan nila na ang mga legal na pamamaraan ay nangangailangan ng tamang mga saksi at dokumentasyon. Bukas, ang parehong mga kinakailangan ay maglalantad sa kanilang pagtataksil. 20 milya sa kabilang dulo ng bayan, si Harry ay malamang na nagpapaliwanag kay Mary kung gaano ako kakooperatibo, kung paanong gagawing opisyal ang notary sa lahat, kung gaano sila kalapit sa pagkontrol sa milyon-milyong dolyar. Magdiriwang sila ngayong gabi, tiwala na ang isang nalilitong matandang lalaki ay sa wakas ay tumanggap ng kanilang tulong. Wala silang ideya na naglalakad sila
sa isang bitag na inihanda ng parehong business mind na nagtayo ng kanilang sinusubukang nakawin. Tiningnan ko ang guhit ni Alexa sa aking refrigerator, ang aming stick figure family na nakatayo sa tabi ng isang kurba na bahay. Bukas ay magpapasya kung ang maliit na batang babae na iyon ay lumaki na may mga lolo't lola na nagpoprotekta sa kanya o mga magulang na nagturo sa kanya na ang katapatan ng pamilya ay maaring bilhin at ibenta. Ang boses ni Ellen ay umalingaw-ngaw mula sa 3 taon na ang nakalipas. Pangako mo sa akin na palagi mong aalagaan si Alexa. Nilayon kong tuparin ang pangakong iyon. Dumating ang Lunes ng umaga na kulay abo at malamig. Kaunti lang ang natulog ko ng gabing iyon, ngunit nang dumating si Catherine ng 9:45 kasama ang kanyang notary seal at journal, naramdaman kong ganap na handa. Magandang umaga, Norman. Magandang home office, sabi niya. Inaayos ang kanyang mga materyales sa side table. Dapat itong maging direkta. Kumatok si James ng eksakto sa 10. Dala ang kanyang banker's portfolio. Magandang umaga, Norman. Handa na para sa pagsusuri ng portfolio na iyon? Mas handa kaysa sa iyong inaakala, sagot ko. Inilalagay ang aking sarili sa likod ng aking desk habang may mga yapak na papalapit sa front door. Pumasok sina Harry at Mary na may mga kumpiyansang ngiti at ang kanilang leather document case. Huminto sila nang makita nila si Catherine at si James, ngunit mabilis na nakabawi si Mary. Napakabait mo at nag-ayos ng professional na tulong, sabi niya ng mahinahon. Gagawin nitong mas opisyal ang lahat. Talaga, gagawin nito, sagot ko. Ang aking boses ay walang dala ng pagod na kahinaan ng kahapon. Pakiusap, lahat, umupo kayo. Umupo si Harry Cecilia sa tapat ng aking desk, nakangiti pa rin. Tay, mas maganda ang tunog mo ngayon, mas katulad ng iyong dating sarili. Eksaktong katulad ng aking dating sarili. Matalas, mapagmasid, may kakayahan. Yumuko ako, direktang tinitingnan ang kanyang mga mata. Kaya naman kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay bago tayo pumirma ng anumang mga dokumento. Tumigil sa paggalaw ang panulat ni Mary sa kanyang checklist. Norman, ano ang mali? Walang mali sa akin, Mary, ngunit ganap kong alam ang iyong plano. Ang katahimikan ay umunat na parang isang nakatutok na wire. Humina ang ngiti ni Harry. Tay, anong plano? Nandito kami para tulungan ka. Alam ko ang tungkol sa iyong pagbisita sa bangko ni James noong Martes. Alam ko ang tungkol sa mga pamamaraan ng guardianship na inyong sinuri. Alam ko ang tungkol sa mga mental competency evaluations na plano ninyong ayusin. Umalis ang kulay sa mukha ni Harry. Ang maingat na kontroladong ekspresyon ni Mary ay nabasag sa isang sandali bago siya nagtangkang kontrolin ang pinsala. Norman, nalilito ka. Nagpunta kami sa bangko tungkol sa sarili naming financial planning. James, inantala ko na bumaling sa aking kaibigan. Maaari mo bang ibahagi kung ano ang tinalakay nila sa kanilang appointment noong Martes ng hapon? Huminga si James ng propesyonal. Nagtanong sila ng mga detalyadong katanungan tungkol sa mga pamamaraan ng conservatorship, mga kinakailangan sa dokumentasyon upang ideklarang hindi mentally incompetent ang isang tao at mga pinabilis na proseso ng korte para sa emergency financial management. Tumingala si Catherine mula sa kanyang notary journal, biglang alerto. Ginoong Price, sinasabi mo ba na ang mga power of attorney document na ito ay inihanda sa ilalim ng maling pagpapakita? Sinasabi ko na nagplano silang ideklarang hindi ako competent upang nakawin ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 40 taon. Nahanap ni Harry ang kanyang boses kahit na ito ay lumabas na tila nahihirapan. Tay, nag-aalala kami sa iyo. Kahapon ay tila nalilito ka. Kahapon ay nagganap ako. Ngayon nakikita ninyo kung sino talaga ako. Binuksan ko ang drawer ng aking desk at kinuha ang dokumentasyon na inihanda ko. 247 na transaksyon sa loob ng 3 taon, $70,000 sa mga bayad sa suporta, bawat bayad sa mortgage, bawat pagkukumpuni ng kotse, bawat tuition bill sa private school, lahat ay dinodokumento. Yumuko si Mary, ang desperasyon ay sumisibol sa kanyang boses. Ang mga iyon ay lehitimong gastusin ng pamilya, mga bayad sa conditioning,
na nagtuturo sa akin na sumagot ng oo sa lalong lumalaking halaga. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Nag-research ka kung paano ako ikukulong habang hinahati mo ang aking mga ari-arian. Inilapag ni Catherine ang kanyang panulat. Ito ay labis na hindi karaniwan. Kailangan kong maunawaan ang buong sitwasyon bago magnotaryo ng anumang bagay. Ang buong sitwasyon, patuloy ko, ay ang iyong anak at manugang na babae ay nagplano na ideklara akong hindi competent upang nakawin ang aking pera, kumonsulta sa mga abogado tungkol sa mga pamamaraan ng guardianship, at nagpaplano na ideklara akong hindi mentally incompetent batay sa gawa-gawang ebidensya ng pagkalito. Nanginginig ang mga kamay ni Harry habang hinahawakan niya ang mga armrest ng kanyang upuan. Hindi kami ay nag-aalala lang na baka kailangan mo ng tulong sa pamamahala ng mga bagay. Tulong sa pamamahala ng net worth na $2.3 million kasama ang 3 rental property. Humigpit ang boses ko. Tulong na nangangailangan ng konsultasyon sa mga abogado tungkol sa mga pamamaraan ng emergency conservatorship. Tumayo si Mary ng biglaan, ang kanyang pagiging kalmado ay sa wakas ay ganap na nabasag. Hindi mo ito magagawa sa sarili mong pamilya. Pinoprotektahan ko ang aking pamilya, sagot ko ng matatag. Mula sa mga magulang na handang nakawin ang kalayaan ng kanilang apo upang tustusan ang kanilang pamumuhay. Sinuri ni Catherine ang mga dokumento ng propesyonal. Ginoong Price, ang mga tuntunin na ito ay lubos na tiyak. May mga kondisyon na nakakabit. Kung sina Harry at Mary ay formal na tatalikuran ang lahat ng pag-aangkin sa aking ari-arian at magpapakita ng tunay na pagbabago sa susunod na taon, muli kong isasaalang-alang, ngunit kailangan nilang patunayan na sila ay naging mga magulang na nararapat kay Alexa. Tumango si James nang may pag-apruba habang siya ay nagiging saksi sa aking lagda. Ang istruktura ng educational trust ay mahusay. Magkakaroon siya ng bawat pagkakataon na hindi mo direktang naibigay. Ipinasok ni Harry ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagbabago? Sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho na talagang sumusuporta sa inyong pamilya sa halip na umasa sa akin. Sa pamamagitan ng pag-uuna sa kaligayahan ni Alexa kaysa sa inyong sariling mga hangaring pinansyal. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin na ang aking apo ay mas mahalaga sa inyo kaysa sa aking bank account. Si Mary ay tumayo ng biglaan, ang kanyang pagpipigil ay sa wakas ay ganap na nabasag. Paano kami mabubuhay kung wala ang iyong suporta? Sa parehong paraan na ginagawa ng milyon-milyong iba pang pamilya, sa pamamagitan ng tapat na trabaho at responsableng paggastos. Ang tulong sa mortgage ay nagtatapos ngayon. Ang mga bayad sa kotse ay huminto kaagad. Pareho kayong matatanda na may mga college degree. Alamin ninyo iyan. Tinapos ni Catherine ang pagnotaryo ng mga dokumento na may sinanay na kahusayan. Ang lahat ay legal na umiiral na ngayon. G. Price, dapat mong panatilihin ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Ang aking abogado ay magkakaroon ng mga kopya mamayang hapon, tiniyak ko sa kanya. Pagkatapos umalis ni na Catherine at James na may mga pagpakamay at pangako ng pagiging diskreto, ang tatlo sa amin ay umupo sa hindi komportableng katahimikan. Si Harry ay mukhang wasak, si Mary ay tila nagkakalkula ng mga estratehiya sa kaligtasan. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Tanong ko. Nagtagpo ang mga mata ni Harry sa akin sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paghahayag. Humihingi ako ng paumanhin, Tay. Alam kong hindi inaayos ng iyon ang anumang bagay, ngunit lubos akong humihingi ng paumanhin. Walang sinabi si Mary na nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa kanyang mga prioridad. Ang mga salita ay mura, Harry. Ang mga aksyon sa susunod na taon ang magpapasya kung ang pamilyang ito ay may kinabukasan na magkakasama. 3 oras pagkatapos, kumatok si Alexa sa aking pinto. Ang kanyang school backpack ay nakasabit pa rin sa kanyang balikat. Lolo, Mommy said, gusto ka bang makita? Lumuhod ako sa antas ng kanyang mata. Tulad ng ginawa ko sa hallway 2 araw na ang nakalipas. Halika't umupo sa tabi ko, mahal. Kailangan nating pag-usapan ang ilang mga bagay ng mga matatanda. Umupo siya sa tabi ko sa couch
Ang kanyang 8 taong gulang na karunungan ay nakaramdam na ng isang bagay na seryoso. Ito ba ay tungkol sa sinabi ko sa iyo? Bahagya. Ang iyong nanay at tatay ay gumawa ng ilang masamang pagpili tungkol sa pera at dapat magkaroon ng mga kahihinatnan, ngunit wala sa mga ito ang nagbabago kung gaano kita kamahal. Nasa panganib ba sila? Kailangan nilang matutong mas mahusay na alagaan ang kanilang sarili at ikaw. Ngunit Alexa, gusto kong malaman mo na ang iyong hinaharap ay ganap na ligtas. Gumawa ako ng mga espesyal na pagsasaayos upang matiyak na maaari kang pumunta sa anumang kolehiyo na gusto mo, pag-aralan ang anumang interesado sa iyo. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kahit veterinary school, napakamahal niyan. Lalo na ang veterinary school. At kung magbago ka ng isip at gusto mong maging inhinyero o guro o magsimula ng sarili mong negosyo, magkakaroon ng pera para dyan, masyado. Paano naman sina nanay at tatay? Magtatrabaho sila ng napakahirap upang maging mas mahusay na mga magulang at kung magtagumpay sila, ang ating pamilya ay maaaring gumaling mula sa sakit na ito. Ngunit kahit na hindi sila magtagumpay, ikaw at ako ay palaging magkakasama. Mahigpit niya akong niyakap at naramdaman ko ang presensya ni Ellen sa yakap na iyon. Pag-ibig ng 3 henerasyon na nagpapatuloy sa kabila ng pagtataksil at sirang pagtitiwala. Maaari ba tayong tumingin sa mga college brochure? Tanong ni Alexa. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng mga veterinary school. Talagang ngumiti ako na inaabot ang aking laptop. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo upang planuhin ang iyong hinaharap. Sa labas, ang tagsibol ay nagiging tag-init at ang mga rosas ni Ellen ay sa wakas ay nagsisimulang mamulaklak. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon tungkol sa kwentong ito sa mga komento. Upang pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.